Sabi nga nila, huwag mong subukang galitin ang taong ang tanging pangarap lang ay mamuhay ng tahimik, dahil kapag sumabog to, pati ang mga Diyos ay luluhod. At eksaktong yan ang mararanasan mo rito. Heto ang isang nakakatawa at nakakawala ng stress na kwento tungkol sa pinakamalakas na kontrabida, na mas piniling mag-enjoy sa buhay tao kaysa tapusin ang misyon niya. Si Mr. Villain ay isang mataas na opisyal sa Evil League, isang organisasyong determinadong ubusin ang sangkatauhan at angkinin ang daigdig para sa kanilang sariling planeta. Ngunit hindi tulad ng ibang masasamang grupo, mayroon silang mga araw ng pahinga. Sa isa sa mga naturang araw, bumisita si Mr. Villain sa Wine and Zoo, kung saan nag-e-enjoy siya sa isang araw ng relaxation. Habang nakikiumbok siya sa karamihan upang tingnan ang mga panda, isiniwalat niya na ang kanyang araw ng pahinga ay karaniwang nagsisimula sa masarap na pagkain at visual na kasiyahan para sa kanya. Ang panonood ng mga panda sa zoo ay isang paboritong libangan. Nagmamasid ang mga bata ng may pagkalito habang obsesibo siyang kumuha ng litrato ng mga panda. Inakusahan siya ng isang pilyong bata na sumusobra na, ngunit binabaliwala ni Mr. Villain ang komento. Masyadong abala sa pag-iisip kung paano pararamihin ang populasyon ng panda kapag naubos na ang sangkatauhan. Matapos kumuha ng mga litrato, nagpatuloy siya sa paglalakad, sabik na lumayo sa trabaho. Iniiwasan niya ang mga kasamahan sa trabaho sa pampublikong lugar, na nagpapasensyang hindi sila nakikilala kapag nakakasalubong sila sa opisina mamaya. Ngunit sa partikular na araw na ito, kailangang mag-ingat ni Mr. Villain sa mga ranger, ang mga nakakairitang taong iyon na palaging sumasalungat sa Evil League. Bagamat iginagalang niya ang kanilang mga kasanayan, walang intensyon si Mr. Villain na makipaglaban sa kanila sa kanyang araw ng pahinga. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nagkatotoo nang may tumapik sa kanyang balikat. Lumingon siya at nakita ang isang batang lalaki na agad siyang nakilala bilang bahagi ng Evil League, na nararamdaman ang masamang enerhiya na kanyang inilalabas. Ang lalaking ito, na nagpakilala bilang Ranger Don Red, ay hinamon si Mr. Villain sa isang laban. Ang kontrabida, na walang interes na lumaban sa harap ng mga panda, ay nagpanukala ng pansamantalang kasunduan sa pagpapatigil ng laban, na isinisiwalat ang kanyang pagmamahal sa mga hayop. Nagulat si Red at inamin na gusto rin niya ang mga panda. Pinuri ni Mr. Villain ang kanyang panlasa, ngunit mabilis na napansin ang mga tiket sa aquarium sa kamay ni Red. Naghihinala na nawawala ang Ranger, nahihiyang inamin ito ni Red. Ginabayan siya ni Mr. Villain patungo sa istasyon ng tren, ngunit habang umaalis si Red, nagpanik siya, nakalimutan kung aling tren ang sasakyan. Matapos ang isang tahimik na araw sa zoo, pumunta si Mr. Villain sa isang convenience store. Pagpasok pa lamang, nakakakuha na tayo ng glimpse sa kanyang asal, kapag nasa tungkulin at kapag wala. Binabati siya ng clerk sa tindahan habang nag-aayos ng mga magazine, ngunit nakatuon siya sa limited edition issue na may kasamang figure ng panda sa loob. Nagpapanggap na call, bumili siya ng black coffee at cup noodles, ngunit dumating ang sakuna nang hindi niya mahanap ang kanyang paboritong red sweet potato soft serve. Sa halip nito ay isang strawberry mochi bar. Nag-init ang galit sa loob niya habang atubiling pinipili ang mochi, nangangakong pagbabayarin ang sangkatauhan kapag masama ang lasa nito. Ang clerk, na nararamdaman ang kanyang pagkadismaya, ay umaasang magustuhan niya ang alternatibo. Sinubukan niya ang ice cream sa bahay, at sa kanyang pagkagulat, nagustuhan niya ito ng sapat upang treats in ang pagtitipid sa convenience store kapag tuluyan nang naubos ang sangkatauhan. Samantala, bumisita si Ranger Red sa kaparehong tindahan, nagtatanong sa clerk ng mga direksyon muli. Ang attendant ng tindahan, na nakakakilala sa kanya, ay hindi makapaniwala na ang bayaning ito ay hopelessly lost. Inimpormahan siya nito na ang kanyang destinasyon ay nasa ganap na ibang lugar, na nag-iiwan sa kanya muli na wala sa tamang landas. Sa isa pang araw ng pahinga, nagsimula si Mr. Villain sa kanyang pampagandang skincare routine sa umaga, na nagpapatunay na kahit ang mga kontrabida ay nagmamalasakit sa magandang hitsura. Matapos suriin ang kanyang refrigerator at walang nahanap kundi mga itlog at gatas, mabilis siyang gumawa ng rock toast. Habang kumakain, naalala niya ang araw na na-in-love siya sa mga panda. Sa isang reconnaissance mission sa zoo, na noong una ay naroon upang imbestigahan kung may mga lihim na laboratorio ang mga tao, umalis siya sa araw na iyon bilang isang tapat na tagahanga ng panda. Natapos ang flashback, at kinuha niya ang kanyang Amerikana upang pumunta sa supermarket. Bago pa man siya makaalis, muling lumitaw si Ranger Red, nagpapasalamat sa kanyang tulong noong nakaraan at nag-aalok ng isang kahak ng mga panda cookie bilang tanda ng pasasalamat. Sinabi ni Mr. Villain kay Red na alam niya ang kalakaran at umalis kasabay ng isang casual na kaway. Si Red, na nag-uusisa,
ay nagtanong kung umiiral pa rin ang kasunduan sa pagpapatigil ng laban para sa araw na iyon. Pumunta si Mr. Villain sa tindahan, ipinapaalala sa sarili na sa kanyang araw ng pahinga, ang trabaho ay mahigpit na bawal. Kagabi na iyon, malalim niyang pinag-isipan kung gaano niya pinahahalagahan ang kanyang oras sa pahinga, kahit na nagdaragdag ng dekalidad na tulog sa kanyang listahan ng mga mahahalagang bagay. Ang pinakamahalagang tuntunin para sa kanya, gayunpaman, ay ang pananatiling malayo sa trabaho hanggat maaari. Naalala niya ang bahagyang pag-iwas sa isang kasamahan sa supermarket at maayos na pagtatatawa sa anumang koneksyon ng tanungin tungkol dito sa trabaho. Sa sandaling ito, galit na galit si Mr. Villain. Inaasahan niya buong linggo na mag-enjoy ng isang mild curry sa kanyang araw ng pahinga, ngunit ang tindahan ay mayroon lamang extra spicy version na hindi niya kayang kainin. Ang kanyang galit ay nabubuo, at tila nasa gilid na siya ng isang elimination spree, ngunit sa mismong sandaling iyon, isang sorpresang panda special ang ipinalabas sa TV. Ang purong kakyutan ay agad na nagpatahimik sa kanya, na nagtulak sa kanya na magkomento na ang kakyutan ang nagligtas sa mundo sa araw na iyon. Sa isa pang araw ng pahinga, si Mr. Villain ay nasa mall nang ang dalawang bata, sina Mogi at Sora, ay biglang humawak sa kanyang Amerikana at tinawag siyang Daddy. Tumigil ang dalawang panig, na napansin ang pagkakamali. Ang totoong tatay ng mga batang ito ay tila naglaho habang bumibili ng gatas. Hindi nagtagal, natagpuan ni Mr. Villain ang sarili na dinadala sila sa food court, kung saan humingi sila ng ice cream. Nang magtanong siya, isiniwalat nila na hindi sila kailanman tinuruan ng kanilang mga magulang na huwag tumanggap ng mga treat mula sa mga estranghero. Habang papalapit sila sa counter, iginiit ni Mr. Villain na kumuha ng ice cream sa mga cup, hindi sa mga cone, upang maiwasan ang mga tapon. Nagprotesta ang mga bata, na nagrarason na mas cool ang mga cone. Matapos ang isang maikling standoff, pumayag siya at binilhan sila ng mga cone na gusto nila, na nagbabala sa kanila na huwag itong itapon. Inakala ng attendant ng tindahan na si Mr. Villain ang kanilang ama at ngumiti sa kanilang pakikipag-ugnayan. Malakas na nagpasalamat ang mga bata sa kanya, tinitiyak na bigyang diin na siya ay isang estranghero at hindi nila tatay, na naging dahilan upang ang server ay tumigas sa takot. Mabilis silang pinatahimik ni Mr. Villain, na nagbabala sa kanila na huwag siyang tawaging ganoon sa pampublikong lugar. Habang umaalis sila, nahulog ni Sora ang kanyang ice cream at nagsimulang umiyak. Iminungkahi ng kanyang kapatid na bilhan siya ni Mr. Villain ng crepe upang pasayahin siya, muling malakas na tumutukoy sa kanya bilang, Mr. Stranger na hindi namin tatay. Ito ay nakakuha ng atensyon mula sa mga kalapit na mamimili, at si Mr. Villain, na napahiya, ay nakiusap sa kanila na huminto. Matapos pasayahin si Sora gamit ang crepe, sinamahan ni Mr. Villain ang mga bata sa Lost Children's Center, kung saan sila naghiwalay. Pinayuhan niya sila na manatiling malapit sa kanilang ama sa hinaharap, tiyak na hindi na niya sila muling makikita, dahil ang sangkatauhan ay malamang na mauubos bago sila lumaki. Still, nangako siyang aalalahanin ang init ng kanilang maliliit na kamay. Habang naglalakad palayo si Mr. Villain, nagbago ang asal ni Mogi at Sora. Nagkomento si Mogi na hindi siya ganoon kasama tulad ng kanyang inaasahan, habang napansin ni Sora na kahit ang mga kaaway ay may iba't ibang uri ng personalidad. Isiniwalat nila na pinapanood nila ang kontrabida sa pagkakataong ito, ngunit ang kanilang susunod na pagkikita ay magiging iba. Lumitaw si Red, nagpapasalamat sa kanila sa kanilang tulong. Ang mga bata, na humanga na nakarating siya sa Lost Children's Center ng mag-isa, ay tinutokso siya tungkol sa kanyang masamang direksyon. Ang attendant ng ice cream, na nakikita ang mga bata na umaalis kasama si Red, ay nagulat nang mapag-alaman na si Mr. Villain ay hindi pala nila ama. Binanggit ng mga kambal na kailangan nilang magmadali pa uwi o mag-aalala sina Blue at Pink, na nagpapatunay sa kanilang koneksyon sa mga ranger. Samantala, si Mr. Villain ay ganap na naabsorb ng isang pop-up panda fair at nagpas siyang bilhin ang lahat ng mga merchandise ng panda. Bumalik sa Evil League HQ, isang bagong recruit ang dumating, na matinding natutuwa na sa wakas ay naatasan sa Earth at magtrabaho sa ilalim ng utos ni Mr. Villain. Gayunpaman, dahil sa paggalang sa kanyang napakalaking lakas, walang sino man ang naglalakas loob na banggitin ang kanyang pangalan, simpleng tumutukoy sa kanya bilang, The General. Mamaya sa trabaho, inimbita ng kasamahan ni Mr. Villain ang sarili sa tanghalian sa cafeteria, ngunit mabilis niya itong sinabihan na umalis dahil masyado siyang abala. Inis siya dahil ang zoo ay naglalantad ng isang baby panda at na-stuck siya sa opisina. Kumakalma siya sa pamamagitan ng pagtitig sa isang litrato ng kaibig-ibig na panda. Mamaya, pumasok siya sa pangunahing opisina at napansin ang baguhan na nagtatrabaho pa rin,
kahit na ang kanyang shift ay natapos na noong nakaraang araw. Pinauwi siya ni Mr. Villain, ngunit ipinaliwanag ng baguhan na gusto niyang matapos ang hanggat maaari sa trabaho. Ang isang tingin mula kay Mr. Villain ay sapat na upang humingi siya ng paumanhin sa pagiging mabagal. Ininspeksyon ng General ang mga papeles at napag-alaman na karamihan dito ay hindi naman urgent. Pinayuhan niya ang baguhan na sila ay nasa isang matagalang digmaan, at ang Earth ay hindi babagsak sa isang araw. Hinihimok niya ito na alagaan ang kanyang isip at katawan, nagbabala na ang burnout ay hindi maiiwasan kapag hindi siya nagpahinga. Ipinaalala ni Mr. Villain sa baguhan na mayroon silang susunod na araw ng pahinga at pinayuhan siya na sulitin ito. Sa sobrang tuwa na kinausap siya ni Mr. Villain, nagpa siya ang baguhan na bumisita sa zoo at nabighani sa mga panda. Sa sumunod na araw, ma-excite niyang ikinwento kay Mr. Villain ang tungkol sa kanyang pagbisita sa zoo, na inspirasyon ng pagmamahal ng General sa mga panda. Nagdala pa siya ng mga tsokolate na hugis panda bilang regalo, na tinanggap ni Mr. Villain. Ang baguhan, na matinding natutuwa sa pagkilala, ay umalis sa opisina na natutunaw sa kagalakan. Kinagabihang iyon, binuksan ni Mr. Villain ang mga tsokolate, ngunit nahanap ang mga ito na masyadong cute para kainin. Tinawag niyang barbaro ang mga tao at nagpas siyang i-display ang mga tsokolate sa buong bahay hanggang sa ma-expire ang mga ito. Isang gabi, umuwi si Mr. Villain mula sa trabaho na sobrang pagod. Habang bumabagsak siya sa sahig, inisip niya kung gaano kaganda ang buhay kung ang isang alagang panda ay babati sa kanya sa pintuan. Ang daydream na ito ay naging mas malalim habang inilalarawan niya ang isang mundo kung saan ang mga panda ay nakikipamuhay sa kanila matapos na maubos ang sangkatauhan. Sa utopiyang ito, gagawa siya ng lahat ng uri ng aktibidad kasama ang mga panda, tulad ng paglalaro ng mga video game. Tila man hindi ka panipaniwala, ngunit para sa kanya, ito ay perpekto. Sa sumunod na umaga, nagising siya na nakahiga pa rin sa sahig, pakiramdam ay muling pinalakas ng pananaw na ito ng isang hinaharap na punong-puno ng panda, at ang kanyang determinasyon na lipulin ang sangkatauhan ay muling lumakas. Mamaya, pumunta si Mr. Villain sa zoo matapos marinig na ang pampublikong konsensus ay nagsasabing ang mga panda ay may puting buntot. Nagdududa siya, dahil ang kanilang mga tainga at paa ay maitim. Pinagdududahan niya ang claim na ito, gamit ang kuryosidad na ito bilang dahilan bumili siya ng annual zoo pass, determinadong kumpirmahin ang kulay ng buntot ng panda. Naghihintay siya sa panda enclosure sa loob ng 3 oras kasama ang isang bata na kapareho niyang mausisa. Nang sa wakas ay makita nila ang buntot at makumpirmang ito nga ay puti, ang dalawa ay nagbahagi ng isang matagumpay na fist bump, na nagdiriwang ng kanilang pagtitimpi. Sa Petal Zoo mamaya, nakatagpo ni Mr. Villain ang kaparehong bata, na nagtuturo sa kanya kung paano humawak ng mga kuneho ng maayos, na isinisiwalat ang kanyang pangarap na maging isang vet. Sa sumunod na araw pabalik sa trabaho, ang baguhan ay dumadaan sa opisina ni Mr. Villain, inaasahan mula sa kanyang matinding ekspresyon na nagbabalak siya kung paano wawasakin ang sangkatauhan. Sa katunayan, si Mr. Villain ay malalim na naabsorb sa pag-iisip kung paano hihikayatin ang league na payagan ang mga kuneho sa opisina. Sa isa pang araw ng pahinga, habang si Mr. Villain ay pauwi mula sa tindahan, nakatagpo niya si Red tulad ng dati. Sinusubukan siya ni Red na ayain sa isang laban, ngunit tumanggi si Mr. Villain. Siya ay off-duty at may hawak na mga itlog para sa isang ulam na plano niyang lutuin. Si Red, na nakagugulat na nakakaintindi, ay gumilid, inamin na gusto rin niya ang kaparehong ulam. Mamaya, bumalik pa si Mr. Villain na may dalang payong at Amerikana para kay Red, ginagabayan siya pabalik sa istasyon ng tren. Ang walang alam na bayani ay naiwang naguguluhan na ang kontrabida ay ayaw pa ring lumaban, habang si Mr. Villain ay naglalakad palayo, kontento sa pag-iwas sa anumang hidwaan sa kanyang mahalagang araw ng pahinga. Nagpatuloy ang mga bagay ng tahimik habang nagising si Mr. Villain mula sa isang mahimbing na tulog. Gayunpaman, agad siyang nagreklamo tungkol sa kung gaano kalamig ang lugar. Sinubukan niyang kumuha ng remote upang buksan ang init, ngunit mabilis na ibinalik ang kanyang kamay sa ilalim ng mainit na kumot. Napag-alaman niya na kung mananatili siya sa kama ng ganito, masasayang ang kanyang araw ng pahinga, na nag-uudyok sa kanya na sa wakas ay kumuha ng remote at painitin ang kwarto. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang telepono at pinalihis ito. Habang nanonood siya, lumilitaw ang isang countdown, at hindi nagtagal ay nagsimulang mag-stream ang isang palabas tungkol sa mga baby panda. Ang paningin sa mga cute na panda ay nagpapainit sa kanya sa malamig na umagang ito. Gayunpaman, ang kanyang kaligayahan ay naabala ng isang tawag mula kay Rooney, ang nakakairitang kasamahan sa trabaho na madalas niyang iniiwasan, lalo na sa mga tanghalian.
Inis, naalala ni Mr. Villain ang lahat ng beses na ginambale ni Rooney ang kanyang kapayapaan sa trabaho. Binababaan niya ng telepono si Rooney ng paulit-ulit hanggang sa wakas, sumagot siya, nagbabala sa kanya na huwag tumawag sa kanyang araw ng pahinga. Isang hologram ni Rooney ang lumilitaw, ngunit malinaw na pinatay ng General ang kanyang sariling video feed upang maiwasan ang makita. Si Rooney, na nagpapanik, ay nagsabing ito ay tungkol sa isang halimaw sa Earth, na nakakakuha ng interes ni Mr. Villain. Sa kabila ng pag-aatubili, binigyan niya si Rooney ng 5 minuto ng kanyang mahalagang araw ng pahinga. Ipinaliwanag ni Rooney na inimbestigahan niya ang isang halimaw sa taglamig na sumusugod sa mga bahay ng tao. Nang magtanong si Mr. Villain tungkol sa kapangyarihan ng nilalang, isiniwalat ni Rooney na gumagamit ito ng init upang akitin ang mga tao at hulihin sila sa loob ng tiyan nito. Si Mr. Villain, na naaliw, ay nag-iisip na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa kanilang plano na sakupin ang Earth. Sumasang-ayon si Rooney, ngunit inamin na ang halimaw ay nakain na siya mula sa baywang pababa. Nagulat, hiningi ni Mr. Villain na malaman kung bakit hindi niya sinimulan sa mahalagang detalyeng iyon. Nang banggitin ni Rooney na nasa control room pa rin siya, si Mr. Villain ay nabigla, ang halimaw ay pumasok na sa kanilang punong tanggapan. Sumabak sa aksyon, isinuot ni Mr. Villain ang kanyang maalamat na araw ng pahinga na overcoat at naghanda na magmadali sa HQ. Si Rooney, na nagulat na ang General ay pupunta sa kanyang araw ng pahinga, ay nakiusap sa kanya na magdala ng mga mandarin orange, na napakahalaga sa pagharap sa halimaw. Si Mr. Villain, na inis, ay pinagalitan si Rooney dahil sa hindi paghahanda ng mga orange ng maaga. Mabuti na lamang, bumili si Mr. Villain ng isang kahon ng mga orange noong nakaraang araw, kasunod ng rekomendasyon ng isang lokal na babae. Hawak ang mga orange sa kamay, lumipad siya patungo sa HQ, isinusumpa ang mga Earthling dahil sa kanilang kabanalan at pagmamadali. Pagkarating sa nakatatakot na punong tanggapan, hindi nag-aksaya ng oras si Mr. Villain. Winasak niya ang pinto ng control room, handang harapin ang halimaw sa taglamig at iligtas si Rooney. Habang pumasok si Mr. Villain sa control room, sumisigaw para kay Rooney. Natulala siyang nahanap ito na nakaupo ng casual sa ilalim ng isang kotatsu, isang komportableng Japanese heated table na natatakpan ng kumot upang mahuli ang init. Si Rooney, na matinding natutuwa na makita ang kanyang boss, ay walang hiyang lumuluha at nagpapasalamat sa kanya para sa pagliligtas. Sa kabila ng kawalan ng totoong krisis, inamin ni Rooney na ayaw niyang bumangon mula sa ilalim ng kotatsu dahil napakainit nito, bagaman kailangan na niyang pumunta sa banyo kanina pa. Nakatayo doon si Mr. Villain, nababaliw sa katatawanan, bago binigyan si Rooney ng isang ring light smack sa ulo dahil sa hindi kinakailangang alarma. Matapos ang isang maikling pangaral, natagpuan ni Mr. Villain ang sarili na nakaupo sa ilalim ng kotatsu kasama si Rooney, nagbabahagi ng ilang mandarin orange habang pinag-uusapan ang halimaw sa taglamig, isang simpleng dahilan upang manatiling komportable sa ilalim ng heated table. Sa isang hiwalay na gabi habang naglalakad-lakad, narinig ni Mr. Villain ang isang babae na ma-excite na nakikipag-usap sa kanyang kapareha tungkol sa kanyang limited edition Panda Buns, isang kaibig-ibig na seasonal snack na hugis panda. Naaliw, tumambay siya sa malapit upang makinig ng higit pa. Ipinaliwanag ng babae kung paano panahon na para sa Chinese buns at natutuwa siyang kainin ang mga ito. Gayunpaman, maingat niyang hinati ang isa sa mga panda buns sa kanyang kapareha, sinasabing ayaw niyang kumain ng sobra. Hindi nila alam, ang paghahati sa panda bun ay isang malubhang kasalanan para kay Mr. Villain, na nanonood sa tahimik na takot habang ang may lamang loob ng bun ay naisisiwalat. Mamaya, pumunta siya sa convenience store at tinitigan ang display ng mga panda bun, minumulto ng imahe ng bun na pinupunit. Ang attendant ng tindahan, na napapansin ang kanyang interes, ay masayang nag-iimporma sa kanya na ang mga panda bun ay isang limited edition treat, extra juicy ngayong panahon. Inamin niya na isang panghihinayang nakainin ng isang bagay na napakaganda o napaka-cute tingnan, ngunit hindi may kakaila na masarap ang mga ito. Si Mr. Villain, na pinahahalagahan ang kanyang pag-unawa, ay umalis sa tindahan na determinadong ipunin ang lakas ng loob na sa wakas ay kainin ang isa. Matapos ang ilang araw ng bun eating training, kung saan sinusubukan ni Mr. Villain ang bawat uri ng bun, original meat, pizza, at iba pang iba't ibang lasa, dumating ang araw na sa wakas ay handa na siyang harapin ang panda bun. Pumunta siya sa tindahan upang matuklasan lamang na na-discontinue na ang mga ito. Nasira ang loob, umalis siyang walang dala, natutunan ang malupit na katotohanan ng mga limited edition na bagay.
Sa isa pang araw ng pahinga matapos bumisita sa zoo, natuklasan niya ang mga pakete ng meat buns sa frozen section ng supermarket. Sa sobrang tuwa, lalo na sa katotohanan na ito ay isang apatang pakete, kinuha niya ang mga ito, nalalamang ito ang magiging agahan niya sa sumunod na umaga. Habang umaalis siya, ang mga babae sa malapit ay tumitingin sa kanya sa pagkalito habang nagbibigay siya ng isang nakatatakot na ngiti, malinaw na matinding natutuwa sa kanyang binili. Sa sumunod na umaga, maingat na sinusunod ni Mr. Villain ang mga tagubilin upang ihanda ang mga bun, binabasa ang mga ito at ibinabalot sa isang plato. Inilagay niya ang mga ito sa microwave sa loob ng 1 minuto at nag-stretch habang nag-iinit ang mga ito. Nang tumunog ang timer, binuksan niya ang pinto upang mahanap lamang ang bun na ganap na napflat. Bumatak siya sa sahig sa kawalan ng pag-asa, nabigla sa resulta, ngunit kinikilala pa rin na maganda ang lasa. Samantala, sa Ranger HQ, hinarap ni Red ang kaparehong problema. Nasira ang kanyang loob nang ang kanyang sariling bun ay lumabas na napflat, na nagbunga ng isang nakatutuwang palitan kung saan ipinaliwanag ni Sora na ang pagbalot ng masyadong higpit ay naglilikha ng vacuum, na nagiging dahilan upang bumagsak ang bun. Nakakaramdam ng kasalanan matapos ang kanyang talumpati tungkol sa bun na gustong manatiling fluffy, si Red ay nasira at lumuluha. Bumalik sa mundo ni Mr. Villain, matapos kumuha ng isang espesyal na dumpling making container upang matiyak ang perpektong fluffy buns, matinding natutuwa siya sa mga resulta. Gayunpaman, ang panahon ng taglamig ay nagdudulot ng epekto sa kanya sa emosyonal na antas. Habang tinatakpan ng nyebe ang lugar, nakakita siya ng ilang mga bata na gumagawa ng isang snow bunny. Kapag tumakbo na sila, pumasok siya at gumawa ng mas malaki sa tabi nito. Ngunit nang hindi niya kayang iwanan ito sa labas, dinadala niya ito sa bahay at inilalagay sa refrigerator. Sa mga sumunod na araw, tinitingnan ni Mr. Villain ang snow bunny habang dahan-dahan itong natutunaw, sa bawat pagkakataon ay mas malala ang hitsura. Ang araw na sa wakas ay natunaw ito ng ganap, dumating siya sa trabaho sa isang masamang mood, labis sa pagkalito ni Naruni at ng baguhan. Sa isa pang nakaka-relax na araw ng pahinga, nag-e-enjoy si Mr. Villain sa paglalakad sa bayan, inaabsorb ang kapaligiran ng bakasyon, habang nagbibigay ng pugay sa snow bunny sa kanyang mga pag-iisip. Mamaya pumunta siya sa zoo para sa isang nakakapagpakalmang pagbisita sa kanyang mga paboritong panda. Sa daan, nakatagpo niya ang isang matandang lalaki na nahihirapan na umakyat sa pinakamahabang hagdanan sa mundo. Si Mr. Villain, sa kabila ng kanyang karaniwang masamang asal, ay nag-aalok ng tulong, dinadala ang mga gamit ng lalaki upang maibsan ang kanyang pasan. Napansin na ang matandang lalaki ay nahihirapan pa rin, nag-alok si Mr. Villain na kargahin siya sa natitirang bahagi ng daan. Nang sa wakas ay makarating sila sa taas, ang matandang lalaki, na malalim na nagpapasalamat, ay tinapik si Mr. Villain sa likod at pinuri siya, sinasabing, "Mabuti kang bata." Si Mr. Villain, bagamat stoic, ay nakakaramdam ng isang damdamin ng init mula sa pagkikitang iyon, na pag-aalaman na kahit ang isang kontrabida ay maaaring magkaroon ng mga sandali ng kabaitan. Si Mr. Villain, matapos tulungan ang matandang lalaki sa mahabang hagdanan, ay tinanong kung handa ba siyang magpahiram ng kamay muli sa hinaharap. Walang pag-aalinlangan, sumasang-ayon si Mr. Villain, hindi nalalaman ng eksakto kung ano ang hihilingin sa kanya na gawin, ngunit nakakaramdam ng isang pakiramdam ng tungkulin. Inilagay niya ang matandang lalaki ng dahan-dahan nang makarating sila sa taas, at habang kumakaway ang senior sa pagpapaalam, pinag-iisipan ni Mr. Villain ang panandaliang kalikasan ng buhay ng tao. Naghihinala siya na ang matandang lalaki ay maaaring napagkamalan siyang apo nito, at ang pagkakita sa kanya sa ganoong kahina na estado ay nag-iiwan sa kanya na nag-iisip, ipinaalala sa kanya kung gaano karupok ang mga tao. Nang gabing iyon, nakatulog si Mr. Villain, nagbibilang ng mga panda sa kanyang mga panaginip. Ang matandang lalaki ay muling lumilitaw, ngunit sa pagkakataong ito ay isinisiwalat ang sarili bilang si Santa Claus, tinatanggap ang alok ni Mr. Villain na tumulong. Dinadala siya ni Santa upang tumulong sa paghahanda para sa paghahatid ng mga regalo sa mga bata sa buong mundo. Nagising si Mr. Villain sa sumunod na umaga na may masakit na kalamnan at nag-iisip kung ang kanyang panaginip ay totoo, dahil nakagugulat na pakiramdam na para bang gumawa siya ng mabigat na trabaho. Sa kabila ng kanyang pagkalito, ang araw ay espesyal para sa kanya dahil ito ay Pasko, ngunit mas mahalaga, ito ang kanyang araw ng pahinga. Samantala, isang batang salaryman, pagod mula sa isa pang nakapapagod na araw sa trabaho, ay gumagapang sa convenience store tulad ng isang zombie. Kamakailan lamang na pumasok sa workforce, inisip niya na ang kanyang buhay ay mapupuno ng mga panggabing labas at nakatutuwang aktibidad,
ngunit ang malupit na katotohanan ng mga responsibilidad ng adulto ay nagpahina sa kanya. Sa kanyang araw ng pahinga, sa halip na pumunta sa gym o tumambay kasama ang mga kaibigan, natatagpuan niya ang sarili na na-stuck sa bahay na naglalaba lamang upang matiyak na mayroon siyang malinis na underwear. Ang lalaki ay nagmumukmok habang kumukuha ng isang ready-made meal, na pag-aalaman kung gaano kamahal ang gawin na ito, ngunit pakiramdam niya ay masyado siyang pagod upang magluto para sa sarili. Habang walang isip na naglalakad sa tindahan, napansin niya si Mr. Villain na nagtatagis ng ngipin habang nakatitig sa isang bagay ng may matinding tingin. Ang salaryman ay namumutla, nag-iisip na ang mapanganib na hitsura na lalaking ito ay dapat na isa sa mga stereotype na mapanganib na tao na naninirahan sa downtown. Nagpapasya siyang panatilihin ang kanyang distansya. Gayunpaman, nagulat siya nang magbago ang mood habang ang isang attendant ng tindahan ay lumalapit kay Mr. Villain. Nakikinig ang salaryman sa kanilang usapan, nagulat nang marinig ang general na nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya na ang mga Chinese bun ay na-discontinue na. Humihingi ng paumanhin ang attendant, nalalamang ang mga bun ay ang kanyang paboritong treat matapos ang trabaho. Ang pagkinig sa palitan ay nagdudulot ng isang paradigm shift sa isip ng salaryman. Nakikita niya kung paano kahit ang isang tulad ni Mr. Villain ay ginagantimpalaan ang sarili para sa pagsusumikap. Inspirado, nagpa siya ang batang lalaki na tretuhin din ang sarili, kumukuha ng ilang puding sa daan palabas. Mamaya, ang mas masayang salaryman ay bumabalik sa tindahan matapos ang isa pang mahirap na araw. Nakikipag-usap siya sa attendant ng tindahan, tulad ng ginawa ni Mr. Villain, at bumibili ng kanyang mga inirerekomendang item. Natutunan niya na noong nakaraang araw, si Mr. Villain ay naroon at bumili ng cherry blossom flavored tea. Ang salaryman ay naglalakad sa parke pagkatapos, humahanga sa mga cherry blossom habang ang kanilang mga talulot ay nahuhulog sa paligid niya. Kumukuha siya ng isa at tinitikman ito, nag-iisip kung tumutugma ba ito sa lasa ng tsaa. Hindi siya nagbibigay ng hatol, simpleng nagpapatuloy sa kanyang paglalakad. Sa isa pang pagbisita sa tindahan, nakatagpo muli ng salaryman si Mr. Villain. Sa pagkakataong ito ay pinapanood ang attendant na nagtataguyod ng suspense bago nag-aanunsyo ng mga bagong lasa ng ice cream, strawberry at banana. Parehong ipinapahayag ni Mr. Villain at ng attendant ang kanilang magkasalungat na kagustuhan sa lasa. Ang salaryman ay naghihigpit, umaasa ng ilang uri ng matinding reaksyon mula kay Mr. Villain. Sa halip, ginulat siya ng general sa pamamagitan ng pagpapasya na kumuha ng parehong lasa, dahil ang mga rekomendasyon ng attendant ay hindi kailanman nabigo sa kanya. Ang babae ay nakakaramdam ng bahagyang kasalanan sa pagpapatakbo sa kanya na bumili ng dalawa, ngunit tinitiyak sa kanya ni Mr. Villain na ayos lang dahil hindi siya makakapunta sa sumunod na araw. Naaliw, ang salaryman ay nagtatapos din sa pagbili ng dalawang ice cream, inspirado ng loika ni Mr. Villain. Habang naglalakad ang general pauwi, pinag-iisipan kung aling lasa ang susubukan muna, hindi siya nagmamadali, dahil ang sumunod na araw ay kanyang araw ng pahinga. Nagpapasya na tretuhin pa ang sarili, bumisita si Mr. Villain sa isang lokal na kafe na kilala sa masalimuot nitong latte art. Pagpasok sa tahimik na tindahan, binabati siya ng barista ng isang malamig na pagtanggap. Umupo si Mr. Villain sa tabi ng tanging ibang customer at nabighani sa isang hindi karaniwang contraption sa likod ng counter. Nagulat, nagpapakapalagay siya na ito ay ilang uri ng experimental device. Ang barista, na napapansin ang kanyang interes, ay nagpapaliwanag na ito ay isang siphon coffee maker, isang paraan na mas gusto ng tindahan para sa pagtimpla ng kanilang kape. Si Mr. Villain, habang pinapanood ang proseso sa aksyon, ay hindi maiwasang maitago ang kanyang pagkamangha at nagbibigay ng isang pinalaking reaksyon sa pamamaraan ng pagtimpla. Tumiti ang barista, nagpapaliwanag na habang ang regular na pagtimpla ng kape ay maganda, ang siphon method ay isang natatanging karanasan na gusto nilang ialok sa kanilang mga customer. Tumanggo si Mr. Villain, nabighani sa bagong natuklasang ito. Si Mr. Villain, na may excite na matuklasan na mayroong maraming paraan upang magtimpla ng kape, ay nagulat sa malakas na milk steamer. Hindi niya maunawaan kung bakit nangangailangan ito ng napakalaking ingay para lamang sa isang tasa ng kape. Ang kanyang tensyon ay gumagaan nang iharap ng barista ang kanyang inumin, isang panda-decorated latte, at hinihimok siya na namnamin ito ng dahan-dahan. Agad na inilabas ni Mr. Villain ang kanyang telepono, at tulad ng isang paparazzo, kumukuha ng walang katapusang litrato ng kaibig-ibig na latte art, inihahambing ang panda sa isang kaakit-akit na selebridad. Nag-aalinlangan siya, hindi sigurado kung paano iinumin ang isang bagay na ganap na cute, ngunit matapos pag-isipan mula sa bawat anggulo,
sa wakas ay uminom siya ng isang higop. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nagkakatotoo, ang panda ay nagsisimulang maglaho sa bawat tegok. Inihampas ng general ang talahan na yan, tinatawag ang Lotte na walang awa habang pinapanood niya ang panda na nagbabago sa isang walang hugis na gulo. Habang nagdadalamati siya sa kapalaran ng kanyang inumin, nakakarinig siya ng isang malambot na boses. Ito ang panda mismo, tinitiyak sa kanya na ito ang kapalaran nito. Si Mr. Villain, na nagdadalamati pa rin, ay tinatapos ang Lotte na may bagong natagpo ang pakiramdam ng tungkulin, tahimik na sumisigaw para sa panda habang iniinom ang natitira. Ang ibang customer, na nakakasaksi sa eksena, ay nagpupunas ng luha sa kanyang mata at nag-o-order ng isa pang panda latte para kay Mr. Villain bilang isang maliit na kilos ng pakikiisa. Tinatanggap ni Mr. Villain ang pangalawang latte ng may pasasalamat, at nahihirapang umuwi ngayon na nagbubuhat ng isang katawa-tawang dami ng mga karton ng gatas na pumasok sa kanyang isip na bilhin para sa paghahanda ng pagkain. Plano niyang gamitin ang mga ito para sa mga stew, pudding, at almond jelly, habang gumagamit ng mga dekorasyong may temang panda na inspirasyon ng kanyang pagbisita sa cafe. Nalalamang ang kanyang darating na schedule sa trabaho ay puno, may excite siya na gumawa ng mga ulam na ito sa maramihan. Nang makarating siya sa mga hagdan na patungo sa kanyang apartment, pakiramdam niya ay malapit na siyang magsimula sa isang epikong pag-akyat. Sa bawat hakbang, ang mga bag ay pumumutol sa kanyang mga balikat, ngunit ang pag-iisip sa masarap na stew na naghihintay sa kanya ay nagpapatakbo sa kanyang determinasyon. Ang kanyang mga kalamnan ay sumisigaw para sa pahinga, ngunit ang kanyang bakal na kalooban ay nagdadala sa kanya sa taas, matagumpay. Habang nag-e-enjoy siya sa kanyang maliit na tagumpay, ang isang kapitbahay na dumadaan ay nagbibigay sa kanya ng isang naguguluhang tingin, ngunit nagpapalitan sila ng magalang na pagbati na para bang walang hindi karaniwang nangyari. Isang gabi matapos ang isang field operation, pumasok si Mr. Villain sa isang matinding laban kay Red Ranger. Nag-iiwas ng mga suntok, bahagya siyang nakaligtas sa laban, ngunit ang sumunod na araw ay kanyang araw ng pahinga, at lumabas siya upang mag-enjoy sa mga cherry blossom. Sa kasamaang palad, ang mga bulaklak ay nahulog na, labis sa kanyang pagkadismaya. Ang mas malala pa ay nag-impake siya ng tanghalian, umaasa para sa isang magandang picnic tulad ng iminumungkahi ng isang balita. Sa parke, nakakita siya ng isang maliit na batang babae na nag-iipon ng mga nahulog na talulot. Tinatitigan siya nito ng ilang sandali bago inabot ang isa sa kanyang mga rice cake. Hinayaan siya ni Mr. Villain na kumuha ng isa, pinangaralan siya ng bahagya sa pagkuha ng pagkain mula sa mga estranghero. Habang kinakain nito ang rice cake, nakikita niya kung gaano ito nagugutom at sinasabihan itong kumain ng hanggat gusto nito. Nag-facepalm siya, nagbibiro na baka kailanganin na niyang lipulin ang sangkatauhan para dito. Masaya nitong kinuha ang isa pang rice cake matapos makuha ang kanyang pahintulot. Nagtatanong ang batang babae kung pumunta ba siya upang tignan ang mga bulaklak, at inamin niya na dumating siya ng masyadong huli. Habang tinatapos nito ang pagkakain, inilalahad nito ang kanyang mga kamay, na nagiging dahilan upang ang mga talulot ay lumipad pabalik sa mga puno, na nag-uudyok ng isang maikling pagbabalik ng mga bulaklak. Ang general ay namamangha sa paningin, nabighani sa panandaliang kagandahan ng mga cherry blossom, na hindi tulad ng anumang bagay mula sa kanyang sariling planeta kung saan ang mga bulaklak ay nananatili hanggang sa sila ay malanta. Nang lumingon siya upang pasalamatan ang batang babae, natagpuan niya na ito ay naglaho na, nag-iiwan lamang ng isang bante ng mga talulot. Bumabalik si Mr. Villain sa puno ng ilang beses, palaging may dalang nakaimpaking tanghalian, ngunit hindi na muling nakikita ang mahiwagang batang babae. Nagpapasya siyang bumisita muli sa puno kapag namukadkad ang mga bulaklak sa sumunod na taon. Samantala, ang Pink Ranger, na tapat na lumalaban sa mga alagad ng kasamaan araw-araw, ay napapagod na sa full-body tights na kailangan niyang isuot bilang isang bayani. Sa kabila ng walang kahirap-hirap na pagtalo sa mga kaaway, lihim siyang nangangarap na maging isang magical girl, nagtataglay ng mga cute na costume at gumagamit ng mas maselang mga kapangyarihan. Ang ideya ay nagpapagapang sa kanya, dahil nagdududa siya na mailalabas pa niya ang kanilang kaakit-akit na estetika. Ngunit ang pagnanais ay nananatili ng malalim sa loob niya. Ang Pink Ranger ay bumabalik sa bayan, nag-uulat sa HQ na ang kamakailang laban sa kaaway ay natapos na. Habang tinatapos niya ang kanyang ulat, napapansin niya ang isang poster ng Magical Girl anime, ipinapaalala sa sarili na hindi siya angkop sa mundong iyon, gaano man niya lihim na hinihiling ang kabaligtaran. Nang bumalik siya sa bahay ng mga Ranger, nagsimulang maghanap ng marahas si Pink para sa kanyang Magical Girl keychain wand, na palagi niyang itinatago sa kanyang bag bilang isang good luck charm.
Hindi niya ito mahanap kahit saan at napag-aalaman na kailangang nahulog ito habang namimili kanina. Samantala, tinatanong ni Mogi at Sora si Blue kung kukunin ba niya si Red, dahil si Red ay mas walang direksyon kaysa sa isang sirang GPS. Walang pasensya si Blue na maghintay kay Black, kaya lumalagpas siya kay Pink, nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Inis, nagbibigay si Pink ng isang maikling tugon, kung saan nagkomento si Blue sa kanyang pagsuot ng salamin, isang bagay na hindi niya karaniwang nakikita. Sa loob, nagpapanak si Pink, umaasa na hindi nito mapansin ang kanyang obsesyon sa magical girl. Sinusubukan ni Pink na ihinto ang usapan, ngunit patuloy siyang tinutokso ni Blue tungkol sa kanyang kawalan ng kakyutan. Bilang ganti, nagbibigay siya ng snark na si Red ang cute, na nag-iiwan kay Blue na naguguluhan, sa mismong sandaling sipain siya ng mga kambal sa binti, sinasabihan ang parehong ranger na huminto sa pag-aaway. Habang umaalis si Pink sa bahay upang hanapin ang kanyang keychain, ang mga salita ni Blue ay nag-iiko sa kanyang isip, nagpapatibay sa kanyang paniniwala na hindi siya sapat na cute upang maging isang magical girl. Binabalikan niya ang kanyang mga hakbang sa bayan, nagtatanong pa sa isang lokal na gala na pusa ng pahintulot na suriin ang ilalim ng upuan nito, nang walang benepisyo. Walang swerte, sa wakas ay pumunta siya sa lokal na istasyon ng pulisya, umaasa na may nag-abot ng keychain. Ang kanyang mukha ay umiilaw nang iabot ito sa kanya ng opisyal. Bago pa man siya makapagpasalamat sa kanya, binanggit ng opisyal na ang mabuting Samaritan na nakakita nito ay maaaring nasa malapit pa rin, isang matangkad na lalaki na naka-trench coat. Mabilis na lumalabas si Pink, determinadong pasalamatan ang tao, at natagpuan ang sarili na nakaharap sa walang iba kundi si Mr. Villain. Dahan-daang tinatagpo siya sa balikat, labis siyang nagpapasalamat sa kanya sa pag-abot ng kanyang keychain. Ang general ay nagbibigay sa kanya ng isang mahiwagang ngiti, pinapayuhan siya na huwag mawala ang mga bagay na kanyang pinahahalagahan. Sa isang pahiwatig ng nakatutuwang alindog, tinatawag niya siyang Miss Magical Girl, bago naglalakad palayo, nag-iiwan kay Pink na nagmumukhang namumula. Labis siyang natutuwa, dahil ang tawaging isang magical girl ay ang kanyang lihim na pangarap buong panahon. Habang naglalakad siya pauwi na hawak ang keychain, nagpapasya siya na huwag na itong mawala muli. Ang kanyang sandali ng pagninilay ay naputol nang dumating si Blue, nagpumilit na samahan siya pauwi. Nagbabala siya sa kanya tungkol sa paglalakad ng mag-isa ng huli na, binabanggit na ang lahat sa bahay ay nag-aalala sa kanya. Pinapanatili ni Pink ang keychain na nakatago sa kanyang bulsa, hindi pa handa na ibahagi ang mga emosyon ng araw sa kanino man. Sa kanyang susunod na araw ng pahinga, pumunta si Mr. Villain sa isang panda-themed fair sa shopping district. Masaya niyang naaalala ang kanyang unang pagkikita sa isang panda, ang nilalang na nagnakaw ng kanyang puso. Sa fair, pinapanood niya ang mga bata na may excite na nakikipag-ugnayan sa isang panda mascot, at ang kanyang sariling puso ay lumalaki habang lumalapit siya, upang malamig lamang na iabot sa kanya ang isang panda prize card. Determinado, nagsisimula siya sa isang quest upang mangolekta ng mga stamp mula sa iba't ibang tindahan, bawat isa ay nag-aalok ng mga panda-themed na gamit. Sa pagtatapos ng kanyang shopping spree, napapansin niya na ang lahat ng mga item na kanyang binili ay nakatutok sa pagkain, mula sa mga panda pastry hanggang sa mga Chinese deli treat. Pagkatapos kumpletuhin ang kanyang koleksyon ng stamp, pinipili ni Mr. Villain ang isang panda mug bilang kanyang premyo. Bumabalik siya sa bahay na kontento sa kanyang mga nakuha, at mamaya ay nag-e-enjoy sa isang inumin mula sa mug habang pinag-iisipan ang araw. Isa pang araw ng pahinga ang dumating, at nagpapasya si Mr. Villain na linisin ang kanyang apartment, naghahabol sa mga gawaing bahay na kanyang naipon. Ang kanyang mga pagsisikap ay ginagantimpalaan ng ang isang bagong espesyal na panda video ay na-upload ng mga zookeeper. Mamaya, pumunta siya sa parke, masaya na iniwan niya ang kanyang mga labahin upang matuyo. Nakakita siya ng kaparehong gala na pusa mula noong nakaraang araw at umupo sa upuan sa tabi nito. Nalalamang ang mga tao ay nagmamahal sa mga pusa para sa kanilang aloof charm, nag-iisip si Mr. Villain tungkol sa kung gaano kahalaga na makuha ang mga nilalang na ito sa kanyang panig. Sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa pusa, ngunit binabaliwala siya nito hanggang sa magsimula siyang magmiyaw sa isang pagtatangka na makipag-usap. Hindi niya alam, si Pink ay nasa malapit, nanunood mula sa isang nakatagong lugar. Namumula siya. Napapahiya sa kung gaano ka-cute si Mr. Villain kapag sinusubukan niyang akitin ang isang pusa sa kabila ng pagiging nasa patrol. Sa isa pang araw ng pahinga, humihinto si Mr. Villain sa supermarket at mamaya ay nagpapahinga sa parke, inaayos ang kanyang lumalaking koleksyon ng mga litrato ng panda. Habang naruroon,
Nakakarinig siya ng usapan sa pagitan ng dalawang tao, sina Hiki at Ya, na nag-uusap tungkol sa kung paano muling mabibigo sina Orihime at Hikoboshi na magkita sa isa pang taon, isang kwento na nahanap niyang nakagugulat na nakaka-relate. Nakikinig siya ng may interes habang binabanggit ni Hiki na palaging umuulan, na nagpapatigil sa dalawang mahiwagang figurang ito na magkita. Siya, sa kabilang banda, ay nananatiling may pag-asa, nag-iisip na ang taong ito ay maaaring maging iba, kahit na ang ulat ng panahon ay nagpapakita ng ulan sa ikapito. Si Mr. Villain, sinusubukang pagdugtungin ang kwento, ay nagpapakapalagay na sina Orihime at Hikoboshi ay kailangang mayroong ilang uri ng tao ng date na patuloy na nasisira ng panahon. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit hindi na lamang sila pumipili ng ibang araw upang magkita, nagtatanong kung ang partikular na araw na ito ay ang tanging magagamit para sa kanila. Pagkatapos ay nagbibigay si Hiki ng isang pahiwatig kung bakit hindi nila magawa. Nagkomento na sina Orihime at Hikoboshi ay ginugugol ang lahat ng kanilang oras sa pagpapakasaya at binabaliwala ang kanilang mga responsibilidad, na nagpapaalala sa kanya sa kanyang sariling mga magulang. Ito ay nag-uudyok kay Ya na magtanong tungkol sa sitwasyon ng pamumuhay ni Hiki, at isinisiwalat niya na lilipat siya sa kanyang mga lolo at lola sa ikapito, ang kaparehong araw ng ulan at ang inaasahang pagkikita ni na Orihime at Hikoboshi. Habang pinoproseso ito ni Mr. Villain, ang mga salita ni Hiki tungkol sa kung paano nakukuha ni na Orihime at Hikoboshi ang nararapat sa kanila ay nananatili sa kanya. Bago umalis, iniabot ni Hiki kay Ya ang kanyang game console, ngunit iginiit nito na panatilihin niya ito dahil magagamit niya ang sa kanyang kapatid. Tumanggi si Hiki, umaasa na balang araw may isang tao na bibili ng isa para lamang sa kanya. Nangangako si Ya na makikipagkita sa kanya sa ikapito, sa kabila ng ulan. Habang umaalis ang batang lalaki, si Mr. Villain, na nag-iisip pa rin kung sino sina Orihime at Hikoboshi, ay naglalakad sa shopping district. Hindi hanggang sa makatagpo siya ng isang karatula tungkol sa darating na Tanabata Festival na ang mga piraso ay nahuhulog sa tamang lugar. Sina Orihime at Hikoboshi ay mga karakter mula sa alamat ng Tanabata, dalawang celestial lovers na pinaghihiwalay ng Milky Way, na pinapayagan lamang na magkita minsan sa isang taon sa ikapito. Isang may-ari ng butcher shop, na napapansin siyang nakatitig sa karatula, ay nagbibigay sa kanya ng isang pirasong papel upang isulat ang kanyang kahilingan para sa Tanabata. Naguguluhan noong una, ipinaliwanag ng shopkeeper na ang mga tao ay nagsusulat ng mga kahilingan at isinasabit ang mga ito sa mga puno ng kawayan sa panahon ng festival, nagbibigay ng mga halimbawa tulad ng kapayapaan sa mundo. Noong una, nag-iisip si Mr. Villain na humiling para sa pagbagsak ng sangkatauhan. Ngunit bago niya ito may sulat, inabot sa kanya ng butcher ang isang croquette, sariwa at crispy. Habang kumukuha siya ng isang kagat, napag-aalaman niya kung gaano ito kasarap, at ang kanyang mood ay lumalambot. Sa halip na isang madilim na kahilingan, nagsusulat siya ng mas marangal na isa, umaasa na sina Hiki at Ya ay magkaroon ng kanilang pagkikita bago lumipat ang batang lalaki kasama ang kanyang mga lolo at lola. Matapos isabit ang kanyang kahilingan, sinusuportahan niya ang tindahan sa pamamagitan ng pagbili ng 2 pang croquette habang pinag-iisipan ang kanyang nakagugulat na kilos ng kabaitan. Sa pagninilay sa kanyang mga aksyon, pakiramdam ni Mr. Villain ay mas katulad siya ng isang bayani kaysa sa isang kontrabida. Samantala, bumalik sa mga ranger, si Red ay abala sa paggawa ng kanyang sariling mga kahilingan upang isabit sa puno ng kawayan. Natatagpuan siya ng mga kambal at tinutokso siya sa paggawa ng napakaraming kahilingan, napapansin na hindi pa rin siya humihiling para sa isang bagay na tunay na makatutulong sa kanya, isang pakiramdam ng direksyon. Ipinaliwanag ni Red na ginawa na ni Blue ang kahilingang iyon para sa kanya, kaya ginamit niya ang kanyang kahilingan upang humiling ng mga bagay na makatutulong sa lahat. Kontento sa kanyang rason, sinusunod ng mga kambal ang kanyang halimbawa at gumagawa ng kahilingan na huminto si Blue sa pagkakaroon ng madalas na sakit sa tiyan. Sa ibang lugar, natatagpuan ni Mr. Villain ang sarili sa isang dalampasigan sa isang partikular na mainit na araw. Habang nakaupo siya, sinasamahan siya ng isang batang babae, tahimik na gumagawa ng isang sandcastle sa tabi niya. Inspirado sa kanya, nagsisimulang gumawa si Mr. Villain ng kanyang sariling sand creation, ginagaya ang kanyang mga aksyon, ngunit sa isang mas matindi at agresibong paraan. Nang mapansin ng batang babae na ginagaya siya nito, nagpapakita ito ng isang nakatatakot na ngiti na nagpapalit sa kanya kung sino ang totoong kontrabida. Sa kabila ng nakatatakot na ngiti, nagpapatuloy sila sa paggawa ng kanilang kani-kanilang sandcastle sa katahimikan, kinikilala ang gawa ng bawat isa sa pamamagitan ng isang thumbs up. Ang kanilang sandali ng tagumpay ay panandalian lamang,
Gayunpaman, habang ang mga alon ng karagatan ay sumusugod, winawasak ang parehong sandcastle sa isang instant. Tinatagpo ng batang babae ang balikat ni Mr. Villain at, sa isang ngiti na puno ng optimismo, sinasabi sa kanya, gagawa tayo muli. Naantig sa kanyang katatagan, sumasang-ayon si Mr. Villain, nagsasabing gagawa sila ng mas maganda pa sa susunod na pagkakataon. Ang kwento ay nagkakaroon ng isang matalim na liko habang si Mr. Villain ay bumabalik sa kanyang mga tungkulin, sa pagkakataong ito ay sa laban-laban sa mga Ranger kasama ang kanyang kasamahang si Trigger, isang selosang subordinate mula sa Evil League. Hindi kayang tiisin ni Trigger si Mr. Villain at patuloy na nagtatanong kung bakit ang isang tulad niya na hindi naman kahanga-hanga ay binigyan ng ranggo na general. Matapos ang laban, sinusundan ni Trigger si Mr. Villain, umaasang makahanap ng isang bagay upang sirain ang kanyang reputasyon. Habang naglalakad sila, biglang humihinto si Mr. Villain, nakatitig ng matindi sa isang bagay. Si Trigger, nag-iisip na nakakita siya ng kaaway, ay naghahanda para sa aksyon, upang mapag-alaman lamang na nakakita si Mr. Villain ng isang food van na nagbebenta ng mga panda crepe. Naguguluhan at nadidismaya, nagpapasya si Trigger na ito ang sandali na hinihintay niya upang ilantad ang lihim na pagmamahal ni Mr. Villain sa mga panda at sirain ang kanyang reputasyon sa kanilang mga masasamang kasamahan. Nagpapasya si Mr. Villain na kumuha ng ilang litrato kasama si Trigger, labis sa inis ng huli. Si Trigger, na inis na, ay iniabot ang crepe sa isang huff, habang si Mr. Villain, na hindi alam kung saan magsisimula sa pagkakain, ay nakatitig sa snack. Sa isang sandali ng pag-aatubili, si Trigger ay ganap na naguguluhan, at sa kanyang tumataas na iritasyon, nagbibiro na sobrang triggered siya, nagmula sa anime patungo sa manga. Ang general, naganap na hindi natitinag, ay sinasabi kay Trigger na sa hinaharap, sa kanyang mga araw ng pahinga, dapat iwasan ni Trigger ang pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa kanya ng tuluyan. Bumalik sa headquarters, nagtatrabaho si Mr. Villain sa bilis ng kidlat upang matapos ang kanyang mga gawain ng maaga upang makahabol sa isang espesyal na dokumentaryo tungkol sa mga panda. Gayunpaman, ang isang biglaang emergency sa trabaho ay nagiging dahilan upang manatili siya ng huli, at nagtatapos sa pagkakawala ng palabas. Pagod, sinusubukan niyang matulog, ngunit natatagpuan ang sarili na hindi mapakali. Naaalala ang pamamaraan ng tao na pagbibilang ng tupa upang makatulog. Ginagawang panda ang tupa, umaasa siya na makatutulong ito sa kanya na makatulog, ngunit ang pamamaraan ay nagpapatunay na hindi epektibo. Sa sumunod na umaga, ginugubat niya ang sarili sa trabaho tulad ng isang zombie. Nang magtanong ang kanyang subordinate na si Rooney tungkol sa kanyang mga problema sa tulog, ipinaliwanag ni Mr. Villain ang panda counting fiasco. Tumatawa si Rooney at ipinapaliwanag na ang mga tao ay nagbibilang ng tupa dahil ang ship ay tunog, sleep, hindi dahil sa hayop mismo. Napag-aalaman ni Mr. Villain ang kanyang pagkakamali, ngunit habang patuloy na nakikipag-usap si Rooney, ang general ay nakatulog, na naginip na napapalibutan ng mga panda, nagtuturo sa isang maliwanag na bagay sa kalangitan at idinedeklara ito na kanyang sariling planeta. Sa gitna ng kanyang araw-araw na mga laban, nakikita natin ang isang matinding sagupaan sa pagitan nina Mr. Villain at Red Ranger. Lumalaban sila sa isang parke, kung saan humanga si Red sa kontrabida sa kanyang kahusayan. Gayunpaman, mabilis na nadaig ni Mr. Villain si Red, na pinipigilan siyang magbago. Sa mismong sandaling tumataas ang sitwasyon, pareho silang nakakaramdam ng isang bagay at humihinto. Nakakita sila ng isang umiiyak na batang lalaki na hawak ang isang laruang panda. Napag-aalaman ni Mr. Villain na aksidente nilang naipaglaban ang kanilang daan patungo sa isang zoo. Lumalapit si Red sa bata. Pinapatahimik ito at napag-aalaman na nawala nito ang kanyang ina. Si Mr. Villain, sinusubukang itago ang kanyang pagmamahal sa mga panda, ay nakatitig sa laruan ng bata, na nagiging dahilan lamang upang mas maasar ang bata. Tinitiyak ni Red sa bata, nagsasabing protektahan niya ito dahil ang mga bata ang hinaharap. Naaliw, si Mr. Villain ay ngumingiti, ngunit ang kanyang atensyon ay muling napupunta sa panda. Ang intercom ng zoo ay nag-aanunsyo na mayroong isang nawawalang bata na tumutugma sa paglalarawan ng bata, at nangangako si Red na muling pagsasamahin ito sa kanyang ina. Si Mr. Villain, sa isang bihirang sandali ng awa, ay itinuturo si Red sa Lost Children's Center habang nagpapalit sa kanyang casual na damit sa araw ng pahinga. Idinedeklara niya na pinapayagan niya silang umalis sa pagkakataong ito lamang dahil sa kanyang obsesyon sa panda, na ginagawang malinaw na ang pagpaparaya na ito ay hindi na muling mangyayari. Habang naglalakad palayo si Red,
malinaw na naguguluhan kung saan pupunta, si Mr. Villain ay nagbubuntong hininga at itinutuwid ang kanyang direksyon. Pagkatapos nito, tumatawag ang general sa HQ, inimpormahan sila na hindi niya matapos ang misyon. Iminumungkahi nila na umuwi na siya dahil malapit na ang oras ng pagsasara, ngunit si Mr. Villain, nakikita na may oras pa, ay nagpapas siya na mag-browse sa gift shop. Inspirado ng laruan ng bata, pumupunta siya sa stuffed animal section, sinusubukang pumili sa pagitan ng isang makatutuhanang panda plush at isang caricature na bersyon. Nagulat siya sa kung gaano kalambot ang caricature at natatagpuan ang sarili na hindi ito may baba, kalaunan ay binibili ang pareho. Nang magtanong ang attendant ng tindahan kung ang mga ito ay para sa isang taong espesyal, si Mr. Villain, na walang hiya, ay direktang umamin na ang mga ito ay para sa sarili. Sa HQ sa sumunod na araw, pagod muli si Mr. Villain. Iminumungkahi ni Rooney na umuwi na siya, dahil ang executive meeting ay tumagal ng matagal. Gayunpaman, nakuha ni Rooney ang atensyon ni Mr. Villain nang banggitin niya ang pagtuklas sa isang bagong teritoryo, ang tirahan ng panda. Sa isang masamang tawa, dula-dulang idinedeklara ni Mr. Villain na bibisita siya sa lugar sa kanyang susunod na araw ng pahinga. Sa sumunod na araw, pumunta si Mr. Villain sa tinukoy na lokasyon, sabik para sa isang panda field adventure. Gayunpaman, pagkarating ng masyadong maaga, pinapalipas niya ang oras sa pamamagitan ng pagkuha ng mga litrato ng isang estatwa ng panda. Kapag nagbukas na ang theme park, pumasok siya, upang maguluhan lamang sa ganap na kawalan ng mga totoong panda. Ang kanyang unang impresyon ay ang lugar ay hindi mukhang panda sanctuary, at nagsisimula siyang maghinala na si Rooney ay maaaring gumawa ng dugyot na pananaliksik. Still, nagpapasya siyang imbestigahan. Narinig ang isang batang mag-asawa na may excite na nagmamadali patungo sa ticket booth para sa mga rides, sinusundan sila ni Mr. Villain, mousy sa tungkol sa kung anong uri ng lugar ito. Bumibili siya ng adult pass at nakikinig habang ang isang bata ay may excite na nag-uusap tungkol sa pagsakay sa isang kabayo, na nagpapasiklab ng pag-asa na ang mga panda ay maaaring nakatago sa mas malalim na bahagi. Gayunpaman, matapos sumakay sa isang carousel at ilang mga paunti-unting turbulent na rides, nagsisimulang magtaka si Mr. Villain kung ang lugar na ito ay mas katulad ng isang training ground kaysa sa isang panda sanctuary, dahil wala pa siyang nakikitang anumang panda sa paningin. Nakaramdam ng bahagyang pagkahilo, umupo si Mr. Villain sa isang upuan, umaasa na ito ay hindi isang uri ng ranger training facility. Hindi nagtagal ay sinamahan siya ng isang random na matandang lalaki na, napapansin ang pagkalito ni Mr. Villain, ay nagsisimulang magbahagi ng hindi hinihinging karunungan tungkol sa parke. Gustong-gusto ng matandang lalaki ang lugar dahil pinapayagan nito ang lahat na yakapin ang kanilang inner child, nagtuturo sa mga masayang mukha sa paligid nila, mula sa mga bata hanggang sa mga adulto, lahat ay tumatakas sa kanilang araw-araw na mga problema. Lumingon si Mr. Villain upang tumugon, ngunit nagulat nang matagpuan ang apo ng lalaki sa kanyang lugar. Ang bata ay may excite na inimporma si Mr. Villain na ang parke ay may mga panda na gusto niyang sakyan bago tumakbo palayo kasama ang kanyang lolo, nag-iiwan kay Mr. Villain sa katahimikan. Matapos ang hindi inaasahang leksyon na iyon, nagpapasya ang general na ang mga amusement park ay hindi pala mga ranger training facility, ngunit pinagsisisihan ang hindi pagtatanong sa bata kung saan mahanap ang mga panda. Habang naglalakad sa parke, nakatagpo siya ng isang souvenir shop na punong-puno ng mga merchandise ng panda. Nagsisimula siyang maghanap sa mga tipikal na item hanggang sa makakita siya ng mga laruang panda sa isang capsule. Inis sa obsesyon ng sangkatauhan sa mga cute na laruan, nagpapasya siya na kailangan niyang iligtas ang mga ito at nagtatapos sa pagbili ng lahat ng mga ito. Kapag nakuha na niya ang mga laruan, inililinya ni Mr. Villain ang mga ito at kumukuha ng mga litrato, ngunit habang nag-e-enjoy sa iba't ibang ride sa paligid ng parke, hindi pa rin siya nakakakuha ng glimpse ng mga totoong panda. Napapansin ang kanyang malungkot na asal, lumalapit sa kanya ang isang miyembro ng staff, at matapos makinig sa kanyang mga dalamhati, itinuturo siya sa panda ride. Sa kanyang pagkagulat, natutunan niya na maaari talaga siyang sumakay sa mga panda, at may excite siyang tumatalon sa isa sa mga sasakyan. Sa sumunod na araw, iniimporma niya si Rooney na ang mga panda sa parke ay mga themed rides lamang, hindi mga totoong hayop, ngunit naghaharap siya kay Rooney ng isang souvenir. Nag-uusap sila tungkol sa mga kababalaghan na hindi nahanap sa kanilang sariling planeta, nagbabahagi ng isang sandali ng pakikipagkaibigan. Isa pang araw ng pahinga ang dumating, at nagpapasya si Mr. Villain na bumisita sa zoo upang obserbahan ang mga panda ng malapitan. Pagkarating, binabati niya ang isang kapwa tagamasid at nakakakita ng isang tsadlukang panda na nagmemeow ng cute,
na nakakairitang nagpapaalala sa kanya kay Trigger. Galit na naipaalala sa kanya ang trabaho sa kanyang araw ng pahinga, isang personal na paglabag sa kanyang paniniwala, hindi maiwasan ni Mr. Villain na isipin na ang panda ay low-key na gwapo. Ang kanyang atensyon ay muling napupunta sa pagkuha ng mga litrato ng mga panda habang gumagawa sila ng mga kaibig-ibig na bagay. Sa sumunod na araw ng trabaho, nakikita niya si Trigger at hindi maiwasang tumawa sa mga pag-iisip kung ano ang sasabihin ng kanyang kasamahan kung siya ay isang panda. Si Trigger, na lumalaki ang iritasyon, ay hiningi na malaman kung ano ang nahanap ni Mr. Villain na napakatatawa. Kinagabihang iyon, na naginip si Mr. Villain tungkol sa isang panda na nagpupunas ng mga itim nitong marka. Nang ibahagi niya ang panaginip na ito kay Rooney habang nag-e-enjoy sila sa mga orange, iminumungkahi ni Rooney na ito ay maaaring isang manifestation ng ilang trauma. Sa isang nakagugulat na anunsyo, isinisiwalat ni Mr. Villain na ang mga panda mula sa zoo ay ibabalik sa kanilang natural na tirahan, na nag-iiwan sa kanya na labis na nasira ang loob, ang kanyang mga tuhod ay kumakabit pa rin mula sa pagbagsak ng kawalan ng pag-asa. Mamaya, siya at si Rooney ay pumasok sa isang nakatutuwang showdown upang makita kung sino ang makakagawa ng pinakamagandang orange art, nakakakuha ng atensyon ng kanilang mga kasamahan sa trabaho na sumisilip sa pinto ng opisina. Nang maubusan sila ng mga orange, ginulat ni Mr. Villain si Rooney sa pamamagitan ng paglalabas ng isang kahon para sa kanila upang ipagpatuloy ang kanilang mga masining na pagsisikap. Matapos ang isang masayang session, kinakain nila ang kanilang mga nilikha at nagpapanukala ng mga paraan upang turuan ang kanilang mga kasamahan kung paano gumawa ng orange art. Habang papalapit ang panahon ng pagbibigay ng regalo, ang pinakamataas na admin sa HQ ay nagtatanong kay Mr. Villain kung gusto niyang lumahok sa isang present exchange na kinagigitan ng mga tao. Pinag-iisipan niya ang kahulugan ng pagbibigay ng regalo hanggang sa oras ng pagtulog, nang managinip siya kay Santa Claus, na ipinapaliwanag kung gaano kalaki ang kagalakan na idinudulot nito sa nagbibigay upang makita ang reaksyon ng tumatanggap. Mamaya, si Mr. Villain at si Rooney ay pumasok sa isang matinding gift exchange, parehong naghaharap sa isa't isa ng mga kahon ng mga orange. Bumabalik sila sa opisina upang mag-enjoy sa kanilang mga prutas na regalo, ibinabahagi ang mga ito sa kanilang mga kasamahan. Kalaunan ay natutuklasan ni Trigger ang mga pagdiriwang at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Si Mr. Villain ay buong pagmamalaking nagbibigay sa kanya ng isang milk-flavored treat bilang bahagi ng pagdiriwang. Samantala, sa Ranger HQ, ginugulat ni Black ang lahat ng may mga regalo upang i-enjoy sa pampustahang araw. Mamaya ay nakararanas si Mr. Villain ng isang internal dialogue sa iba't ibang bersyon ng sarili, nagtataguyod para sa pagliligtas ng iba't ibang hayop sa gitna ng kanilang mga plano na wasakin ang mundo. Ang mga talakayan ay nagkakaroon ng isang ligaw na liko ng ang kanyang kontrabida persona ay nag-aargumento para sa pagliligtas ng mga pusa. Nagulat, nagising siya, naginhawaan na ito ay isang panaginip lamang, at nakakahanap ng kaginhawahan sa paghawak sa kanyang larwang panda. Matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, pumunta si Mr. Villain pauwi at napansin ang isang gala na pusa na nakikita niya sa malapit sa convenience store. Walang pasensya, lumalagpas siya sa pasukan ng tindahan at hawakan ni Black ang pusa habang kumakain ito, at nang mapansin si Mr. Villain, lumingon siya upang bumati. Ang general ay gumagawa ng isang hakbang pabalik, nakikipagpalitan ng tingin kay Black, at nagpapalitan sila ng mga pagbati, habang hinimok ni Black si Mr. Villain na lumapit. Habang pareho nilang pinapanood ang pusa na nag-e-enjoy sa pagkain nito, si Mr. Villain sa loob ay nagkokomento kung gaano ito ka-cute, partikular na nabighani sa buntot nito, na gumagalaw na para bang may sariling isip. Hinihiling niya na hawakan ang pusa, lalo na kapag nagtatago ito sa tabi ni Black, na nagpapalit sa kanya sa kanyang mga pagpipilian sa buhay. Dahan-daang nagtatanong si Black kung gutom pa ba ang pusa, ngunit inamin na ito lamang ang pagkain na mayroon siya para sa araw na iyon. Patuloy na hinahawakan ang pusa, si Mr. Villain ay nangangatog, nag-iisip kung paano nakuha ni Black ang tiwala ng pusa ng ganoon kadali nang hindi man lang niya ito mahawakan. Habang ang kanilang oras sa pusa ay natatapos, nagpapaalam si Black dito. Bago pa man siya makaalis, hinihiling ni Mr. Villain sa kanya na maghintay. Humihinto si Black, nakakaintindi, kailangan niyang gamitin ang paboritong pagkain nito. Matapos ito, pumunta si Black pauwi upang mahanap ang mga kambal na may excite na naghihintay sa kanya. Binabati nila siya pabalik, nakatutuwang napapansin na hindi nila siya nakikita kamakailan, dahil karaniwan siyang natutulog kapag gising sila. Masaya niya ipinapahayag ang kanyang pasasalamat sa Earthling.
Mamaya, si Red ay may panaginip tungkol sa pakikipaglaban kay Mr. Villain sa isang matinding laban, at ang iba ay nag-uusap kung gaano siya kakaiba. Pagkagising, sinusubukan ni Red na pumunta sa patrol, ngunit pinapatigil siya ni Blue. Sa shopping district, ang Setsuban event ay nasa buong lakas, kung saan ang mga pamilya at bata ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang tindahan. Natatagpuan ni Mr. Villain ang sarili na nabighani sa isang espesyal na bean powder na sinasabing nagtataboy ng mga demonyo. Habang sinusuri niya ang komposisyon nito, dalawang matandang babae ang gumagambala sa kanya, nag-aalok sa kanya ng mochi at nagbabala na mainit ito. Nakita na ito noong nakaraang araw, alam niya na kailangan itong lutuin bago kainin. Nang kumuha siya ng kanyang unang kagat, nagulat siya sa stretchiness nito. Lumalaban upang makakuha ng tamang kagat, nagsisimulang mag-isip si Mr. Villain na ang mochi ay maaaring isang malambot na biological weapon na nagpanggap gumawa ng isang magandang tasa ng kape. Matapos ihanda ang kanyang inumin, sa wakas ay kinuha niya ang kumikislap na ice cream at mabuksan ang ice cream, ang isang urgent alert ay gumagambales sa kanya. Mabilis niyang inilalagay ang frozen treat upang harapin ang CP-CP na usapin. Gayunpaman, mas maraming urgent na usapin ang patuloy na lumilitaw, na nagiging dahilan upang mas maasar siya, at ang isang madilim na aura ay nagsisimulang pumalibot sa kanya. Matapos ang ilang matinding problem solving, ang mga bagay ay sa wakas ay kumakalma. Naaalala ni Mr. Villain ang kanyang ice cream at tiyak na natunaw na ito ngayon. Nagkokomento kung gaano kaganda ang lasa nito. Tila, kinakain niya ito sa perpektong oras. Habang dumadating ang gabi, natatagpuan ni Mr. Villain ang sarili na nahaharap sa isang dilema. Isang palayok ng cup noodles ang nakaupo sa harap niya. Kumain siya ng hapunan ng maaga, ngunit natatagpuan ang sarili na gutom muli bago matapos ang araw. Pinag-iisipan niya ang pagpunta sa kama sa estadong ito, ngunit hindi pa siya pagod, at masyadong huli na para sa anumang mabigat. Ang mga instant noodles ay nagpapatukso sa kanya, at bigla, ang dalawang karakter ng panda sa packaging ay nabubuhay. Ang isa ay gumaganap bilang isang anghel, nagbabala sa kanya laban sa pagkakain sa oras na ito, habang ang isa naman ay gumaganap bilang demonyo, nagpumilit na ang midnight noodles ay ang pinakamasarap na bagay sa universo. Sa pagiging Mr. Villain, sumusuko siya sa tukso at hindi nagtagal ay natatagpuan ang sarili na nagpapakulo ng tubig at ibinubuhan ng unang kagat, inamin niya na maganda ang lasa. Napag-aalaman na gabi na, naaalala rin ni Mr. Villain na kailangan niya ng shower, ngunit nagpapas siya na laktawan ito dahil nagtrabaho siya mula sa bahay buong araw. Sa halip, pinipili niyang ayusin ang kanyang mga litrato ng panda. Gayunpaman, ang kanyang kasalanan ay tila nagpapakita sa pamamagitan ng stuffed panda na nakaupo sa couch, tila nag-uudyok sa kanya na maligo. Mabilis. Habang nakaupo, naaalala niya na mayroon siyang ilang frozen food na maaari niyang kainin at inilalagay ito sa microwave. Bago pa man siya bumalilaw, mabilis siyang nagbabago at nagmamadali sa labas, handang harapin ang kaaway, upang mahanap lamang na walang tao sa paligid. Matapos suriin ang paligid, bumabalik siya sa loob at napag-aalaman na ang sanhi ng outage ay isang trip fuse dahil sa mataas na load ng lahat ng kanyang mga kasangkapan. Ito ang kanyang buhok ng walang insidente, at pumupunta sa kama na kontento, nagpapasalamat para sa isa pang araw ng mga tagumpay, karamihan ay salamat sa kanyang tapat na panda. Habang dumadating ang panahon ng pag-ibig, bumibisita si Pink sa isang heart-themed mall, umaasang makahanap ng kayat ngunit abot kayang mga regalo para sa kanyang mga kapwa ranger at sa staff sa HQ. Nagsisimula siya sa pagbili ng isang seleksyon ng mga tsokolate at natatagpuan ang pinakamaliit na bar ng tsokolate para kay Blue bilang isang nakatutuwang job sa kanilang usapan. Sumunod, naghahanap siya ng isang bagay para kay Red, gustong kumuha ng magandang regalo bilang pinuno. Pinag-iisipan ng isang edible map, nag-aalinlangan siya, natatakot na baka ma-offend ito dahil sa kanyang masamang pakiramdam ng direksyon. Kalaunan, naglalaro siya ng ligtas at bumibili sa kanya ng isang magandang chocolate set. Pagpapatuloy sa kanyang pagmimili, naghahanap si Pink ng mas mature na regalo para kay Black at nakatagpo ng isang magical girl display. Hindi kayang pigilan, bumibili siya ng isang bagay mula rito, na nagpaalala sa kanya kay Mr. Villain, na minsan ay tumawag sa kanya bilang isang magical girl. Namumula sa alaala, hinihiling niya na sana ay may bili rin niya ang ilang tsokolate para sa kanya. Dumating ang Valentine's Day, at ibinibigay ni Pink kay Blue ang kanyang regalo. Nauunawaan niya ang kanilang relasyon ng sapat upang hindi magreklamo, umaasa lamang na hindi siya masyadong kuripot kay Red at sa iba pa. Tinitiyak sa kanya ni Pink na kumuha siya ng mga tamang regalo para sa lahat,
at nahanap ni Blue ang tsokolate na matamis habang pumupunta siya sa taas. Gayunpaman, hinihingi niya ang kanyang pasasalamat mamaya. Dumating ang White Day, kung saan ang mga nakatanggap ng regalo noong Valentine's Day ay nagre-reciprocate. Ang mga ranger ay pumupunta sa mall upang bumili ng mga regalo para kay Pink, naghihiwalay upang mabilis na mahanap ang kanilang mga gustong item. Nahihirapan si Blue, nalalamang si Pink ay magiging extra critical sa kanyang pagpili. Nagbabala siya sa mga kambal na huwag ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang pakikipaglaban, na nag-uudyok sa kanila na magpaalam upang hanapin si Red, naghihinala na nawawala na naman siya. Ang kanilang mga hinala ay tama. Si Blue ay may flashback na isinisiwalat ang kanyang backstory. Ang kanyang ama ay isang ranger na nawalan ng buhay sa trabaho, na nagbunga sa kanya na mananaig sa kanyang mga kapangyarihan. Matapos sumali si Pink sa koponan, hindi sila nagkasundo noong una dahil ayaw niya sa mga hero suit. Nagawa nilang tiisin ang isa't isa sa loob ng 2 taon hanggang sa sumali ang mga kambal, sina Sora at Mogi, na nakuha ang enerhiya ng Green Ranger. Sa panahong ito, ipinagpatuloy ni Blue at Pink ang kanilang pagsasanay hanggang sa mawala ang mga kambal. Sumabak sa aksyon sina Blue at Pink upang hanapin sila, kung saan sinubukan ni Pink na ipahayag ang kanyang pagnanais para sa pakikipagkaibigan, ngunit tumanggi si Blue, nakikita siya na mas katulad ng isang nakababatang kapatid na babae. Ang kanilang usapan ay naputol nang makaramdam sila ng isang pulse ng green energy. Ang mga kambal, na hawak ang mga kamay, ay nagbabago patungo sa Green Ranger, na bigla sina Blue at Pink. Ang Green Ranger ay nagtatanong para sa kanilang mga magulang, na nagiging dahilan upang iniporma sila ni Blue na wala na sila, ngunit nangangako na siya at ang staff ay mag-aalaga sa kanila. Sumasali si Pink, nangangako na palagi silang magsasama bilang kanilang mga nakatatandang kapatid. Ang mga kambal ay nakakaramdam ng kaginhawahan, nalalamang hindi sila mag-iisa. Matapos ang nakatutuwang sandaling ito, tinutokso ni Blue si Pink para sa kanyang maliit na talumpati, at ang dalawa ay tinatrato sa mga snack ni Black, na binabanggit na ang enerhiya ni Sora at Mogi ay mahina dahil nagbabahagi sila ng enerhiya ng isang ranger, kailangan nilang mag-fuse upang magbago. Ang kanilang usapan ay lumilipat sa paghahanap kay Red, na magpapakomplito sa koponan. Hindi nagtagal, nakakita sila kay Red, na sumasali sa kanila. Ang flashback ni Blue ay natatapos sa mga kambal at kay Pink na ginigising siya dahil may kailangan sila sa kanya sa gabi. Samantala, si Black ay naglalakad sa mga kalye, pinag-iisipan ang tungkulin sa pagpapalaki sa susunod na henerasyon ng mga ranger, nangangako sa kanyang mga nauna na tutuparin niya ang responsibilidad na ito ng maayos. Habang dumadating ang tagsibol, ang puno ng cherry blossom ay namumukadkad muli, at ang espiritu nito ay nagpapakita. Ang isa pang puno sa malapit ay nagkakaroon ng hugis ng isang batang lalaki, na nagiging interesado kay Pink habang pinapanood niya siyang nakatitig sa mga bisita sa parke. Ang batang lalaki ay namumula habang pinagmamasdan siya at nabibigla nang lumapit si Mr. Villain, nagdadala ng nakaimpaking bento para sa Cherry Spirit, isang pangako na ginawa niya noong nakaraang taon. Ang isa pang puno ay nagmamasid habang ang batang babae ay ngumingiti habang nag-e-enjoy sa isang triangular na rice cake. Ang batang lalaki ay nakakakuha ng atensyon ni Mr. Villain sa pamamagitan ng pagtatapon ng sanga at nagtatanong kung bakit siya nakikipag-usap sa Cherry Blossom Spirit. Tinutuwid siya ni Mr. Villain sa pagtatapon ng mga stick sa isang adulto, ngunit mabilis siyang iniaabot ng batang lalaki ang isang mud triangle. Nag-iisip na ito ay isang hugis na magugustuhan ng batang babae batay sa kanyang reaksyon sa mga rice cake. Ang batang lalaki ay nanunood mula sa kanyang kinalalagyan habang iniaabot ni Mr. Villain ang mud triangle, at bumabalik siya upang iulat na ang batang babae ay natuwa sa kanyang regalo. Ang batang lalaki ay ngumingiti, pakiramdam ay masaya na gumawa siya ng unang pakikipag-ugnayan, lahat ay salamat sa isang estranghero. Sa kanyang susunod na araw ng pahinga, naglalakad si Mr. Villain sa parke at nakatagpo ang Boy Tree Spirit, na abala sa paggawa ng higit pang mga mudball. Pinapayuhan niya ang batang lalaki na gumawa ng isang bagay na nakakain at nag-iisip kung bakit nagugugol siya ng napakaraming oras sa labas, umaasa na uuwi siya kapag natapos na siya sa paglalaro. Upang tulungan silang magkopon, nagpapas siya si Mr. Villain na mag-set up ng isang klasikong cup telephone, dahil ang dalawang puno ay malayo sa isa't isa. Ang batang lalaki ay namumula nang marinig ang boses ng batang babae sa unang pagkakataon. Iniimporma siya nito na ang mga cherry blossom ay hindi nagtagal ay magkakalat, ibig sabihin ay hindi siya makakapanatili ng matagal. Pag-iipon ng kanyang lakas ng loob, inamin ng batang lalaki na pinapanood niya siya. Ang kanyang nakatatakot na riz ay tila gumagana.
Nagpapaalam si Mr. Villain, ngunit nang bumalik siya sa parke sa kanyang sagradong araw ng pahinga, natuklasan niya na ang boy tree ay nabunot. Nasira ang loob, ang cherry blossom spirit ay naglalaho, nalalamang hindi na niya ito makikita kapag namukadkad siya sa sumunod na taon. Ang batang lalaki ay muling nagkakaroon ng kamalayan, natatagpuan ang sarili na nagbago sa isang upuan na mas malapit sa puno ng cherry blossom, pinapayagan siyang makipag-ugnayan sa kanya ng higit pa kapag namukadkad siya muli. Isang maulang araw, natatagpuan ni Mr. Villain ang isang robot na pusa na hindi mula sa Earth na tumutukoy sa kanya bilang isang tao sa mahinang estado nito. Bagamat ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na huwag makialam, bumabalik siya upang iwanan ang kanyang payong para sa pusa upang kanungan ito mula sa ulan. Mamaya, nakatagpo niya muli ang robot na pusa at nagpapasya na iwanan ang kanyang payong, na pag-aalaman na inaasahang uulan. Ang pusa ay may flashback na isinisiwalat ang pangalan nito, C018, at ang pag-abandon na sa kanya ng kanyang mga lumikha dahil nabigo itong talunin ang anumang mga tao. Pagkagising mula sa flashback, nakikita ng C018 si Mr. Villain na pinapakain ito ng isang power bank. Sinusubukang patunayan ang halaga nito, inaatake ng pusa siya, ngunit tumutugon si Mr. Villain sa pamamagitan ng pagdadala dito ng pagkain. Sa kabila ng pag-arte na aloof, pinapayagan ng pusa na hawakan siya nito habang nagpapahinga. Naalala ni Mr. Villain na pinapayuhan siya ni Rooney na magdala ng anumang nakakahinalang bagay, dahil ang ibang mga uri ay naghahanap upang sumalakay sa Earth at gumawa ng mga sandata. Habang gumagawa siya ng rapor sa C018, nagpapasya siyang dalhin ito sa HQ, ngunit nakakaramdam siya ng kasalanan ng kunin ito ni Rooney at ng mga siyentipiko para sa eksperimento. Mamaya, tinawag si Mr. Villain sa lab, kung saan ang pusa ay maayos naman, ngunit bahagyang puot kay Rooney. Ang pencil pusher ay inimporma siya na ginawa nila ng serbisyo ang robot at nahanap na hindi ito banta. Iminumungkahi niya na bantayan ni Mr. Villain ang pusa sa pamamagitan ng pagpapapatira nito sa kanya, na nagdudulot ng gulat sa General. Agad na nagsisimula si Mr. Villain na maghanda upang ma-accommodate ang kanyang bagong alaga, habang ang pusa ay hinihiling kay Rooney na i-deactivate ito at ilagay sa storage. Gumagambala, hinihiling ni Mr. Villain sa robot na piliin ang paborito nitong kama, at ang pusa ay atubiling pinapayagan siyang pumili. Pinipili ni Mr. Villain ang isang panda-themed na kama, at nang dumating ito, inamin ng robot na nag-aalinlangan itong dumating, ngunit nahanap ang kama na komportable. Habang dumadating ang panahon ng cherry blossom muli, ang puno ay hindi namumukadkad, nag-iiwan sa bench spirit na masama ang loob. Pinapasaya siya ni Mr. Villain gamit ang mga triangle rice cake. Mamaya, napapansin ang isang solong bud na lumalaki mula sa mga sanga ng puno, nagpapasok ng tiwala na ito ay mamumukadkad sa susunod na pagkakataon. Sa kanyang susunod na pagbisita, nagdadala siya ng sapat na rice cake para sa parehong espiritu at sa pink-haired na batang babae, nagpapahiwatig sa kanyang paniniwala sa kanilang pag-ibig. Kinagabihang iyon, ang mga bulaklak ay namumukadkad at ang batang babae na may pink na buhok ay lumilitaw. Habang ipinagtatapat ng batang lalaki ang kanyang pag-ibig, bumibisita si Mr. Villain sa parke upang i-enjoy ang mga bulaklak. Nahanap na nakatutuwa na ang parehong espiritu ay gumagamit sa kanya bilang isang mensahero upang magpasa ng mga papuri sa isa't isa. Kalaunan ay itinutigil nila ang kanilang hindi direktang komunikasyon at opisyal na ipinagtatapat ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Sa isa pang araw ng pahinga, pumunta si Mr. Villain sa shopping district, kung saan patuloy niyang iniiwasan si Red Ranger, na patuloy na lumilitaw. Sa kabila ng pagiging mga kaaway, ang pagkadismaya ni Mr. Villain ay lumalaki hanggang sa lumapit sa kanya si Red, nagreregalo sa kanya ng mga panda tsokolate bilang pasasalamat sa pag-aalok ng payong noong nakaraan habang umuulan at pagtulong sa mga direksyon. Pinahahalagahan ni Mr. Villain ang chu-chu na regalo, lalo na dahil ito ay panda-themed. Mamaya sa bahay ng mga ranger, pumasok si Pink upang mahanap si Blue at ang mga kambal na sama-samang nag-inap. Hinihimok niya si Red na sumali sa kanila para sa isang litrato na ipapadala kay Black, na nag-e-enjoy sa pagkuha ng mga sandaling tulad nito. Nagigising si Black sa mensahe at inilalagay ito bilang kanyang screensaver bago ma-alarma upang harapin ang isang banta. Ang mga ranger ay may matinding showdown sa Evil League, na nagbunga ng isang matinding sagupaan. Sa sumunod na araw, nagising si Mr. Villain sa kanyang araw ng pahinga, inuuna ang relaksasyon at pinipiling baliwalain ang lahat ng mga ranger habang naglalakad sa lungsod, determinadong i-enjoy ang kanyang mahalagang oras ng walang trabaho. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito.
Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.